Pinacheck sa akin itong sasakyan dahil nga sa lumulubog daw itong brake pedal niya. Totoo naman, lumulubog nga. Tapos nagbabawas daw ito ng brake fluid na hindi nila alam kung saan ang gagaling yung tagas. At nang check ko nga ito sa reservoir niya, yun nga mga boss, walang laman itong fluid reservoir ni customer. Kaya ang ginawa ko dyan, sinilip ko itong brake caliper dito sa driver side. So far wala naman siyang tagas. Tapos dito naman ako sa likuran, umilalim ako dyan mga boss, sinilip ko dito sa fluid line at wheel cylinder, wala naman siyang tagas. Dito sa kabilang side mga boss, ganun din. Kaya lumipat ako dito sa harapan. At ito nga mga boss, napansin ko agad itong dalawang flexible hose. Yung isa may tagas ng fluid. Dahil sa masikip yan mga boss, pumunta ako dito sa ibabaw ng makina, tinanggal ko itong clip dito sa flexible hose. Tapos dito naman sa baba, gumamit ako ng box wrench sa number 14 para matanggal ko itong banjo bolt niya. Ingatan nyo lang yung washer nitong banjo bolt niya na hindi siya mawala pag tinanggal nyo itong banjo bolt dito sa flexible or brake hose. Ito na yung banjo bolt niya mga boss, sa tanggal ko na. Dito naman sa kabilang dulo ng brake hose na nakakonek yan dito sa fitting niya or fluid line. Ayan mga boss, kung makikita nyo, bilog na yung nut dito sa fluid line niya na nakakonek dito sa brake hose. Tapos kinalawang pa yan, kaya dalawang vice grip na yung ginamit ko para matanggal ko lang itong brake hose dito sa fitting niya. At ito na yung brake hose na tanggal ko na. Kung makikita nyo, meron siyang hiwa na positibo naman na yan na yung pinanggagalingan ng tagas ng brake fluid. Yun lang mga boss, nang magpabili ako ng pyesa, wala daw sila makuha. Kaya ang ginawa ko dyan, pinafabricate ko na lang. Ayan o, kung makikita nyo. Kaya ilagay ko na yan mga boss, unahin ko dito sa fluid line niya. Kung makikita nyo, pinapakapit ko na yan sa thread niya. Tapos ipiting ko ulit ng vice grip itong nut ng fitting. Tsaka ako ngayon yan hihigpitan. Yung nut dito sa fluid line, bilog na yan. Kaya inipit ko na lang yan ng vice grip. Pero dito sa brake hose, gumamit lang ako dyan ng open wrench na number 19. Tsaka ako hiligpitan. Okay na siya. After nyan, ibalik nyo na sa holder niya itong brake hose, tsaka nyo ilagay itong clip. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ilagay ko itong clip, tapos paluin nyo yan mga boss para mag-lock itong clip dito sa brake hose nyo at hindi siya gagalaw-galaw. After nyan, balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. After nyan, pwede nyo nang ilagay itong banjo bolt dito sa brake hose. Siyempre, yung kabila ang washer nitong brake hose, huwag nyo kalimutang ilagay pag inilagay nyo na itong banjo bolt para hindi siya magkaroon ng leak. Tsaka mo gamitan nyo ng box wrench sa number 14 para i-final mo na yung higpit. Tapos pwede na kayong mag-bleed. Sa pag-bleed dapat umaandar yung makina at kailangan nyo na makakasama. Siya kasi yung magpapump ng brake pedal nyo. Kailangan nakadiin siya sa brake pedal bago kayo mag-release ng brake fluid. Mapapansin nyo naman pag may hangin pa, mabula. Kapag buo ng brake fluid na lumalabas, okay na yun. Tapos pwede mo nang i-check itong brake pedal mo kung mataas na siya. Kung sa palagay mo bumalik na yung dating taas ng brake pedal mo, okay na yan. Isunod ko naman ito. Kung mapapansin nyo mga boss, yung windshield washer niya, wala lumalabas dito sa parting kanan, dun lang sa kaliwa. Pag ganyan, tanggalin nyo muna yung nakatusok na mga plastic clip dito sa cover panel niya. Tapos iangat mo yan para ma-disconnect mo itong hose dito sa windshield washer mo. Inilabas ko itong hose para makita ko kung may lalabas sa tubig dyan pag pinagana ko itong washer niya. Kung mapapansin nyo, pinapagana ko yung windshield washer niya. Pero walang lumalabas sa tubig. Yung misis ko yung nagsasalita sa meron tsaka sa wala. Tigilan wala, baka mamaya mapunta pa tayo sa sabong eh. Pag ganitong wala lumalabas mga boss, tuluyan nyo na tanggalin itong hose niya dito sa windshield washer. Iangat mo lang itong panel cover niya para makapamo yung duktungan yan tsaka mo hugutin. Para sigurado ka pag natanggal mo itong hose, paganahin mo yung windshield washer mo. Pag may bumulwak na tubig dyan, barado nga itong hose. Iangat ko itong panel cover para makita nyo yung paglabas ng tubig. Oh, kung napansin nyo, swerte may lumabas sa tubig. Siguro naman alam nyo na ibig ko sabihin, barado itong hose at yan nga binubomba ko po at halos walang lumalabas na hangin. Pero tsaga-tsaga lang yan mga boss, unti-unti din lalakas yung lalabas na hangin dyan hanggang sa matanggal yung bara. Siguro naman narinig yung lumalabas sa hangin, medyo lumalakas na. Naka 20 minutes na rin ako mga boss ha, tama na to, okay na siya. Nakakangalay din po eh, kahit paano eh. Ito, sa paggabi dito mga boss, gaya ng dati kung paano nyo tinanggal, ipasok nyo lang yan sa, sa needle niya. Tapos siguro doon mo nakaayos sa sagay. Importante yon para itong hose hindi siya mayupi. Huwag kayong mag-alala dahil sa pagkabit naman nitong hose ng windshield washer nyo, may linya naman yan dito sa panel cover nyo at hindi kayo maliligaw. I-clip nyo lang siya ng maayos. At pag okay na, ilagay nyo na yung mga clip na tinanggal nyo. Hindi ko na naipakita sa inyo mga boss kung paano ko tinanggal yung clip. Pero madali lang yan. Sa bandang huli ituturo ko sa inyo. Importante yung nasa gitna ng clip, nakaangat pag nilagay nyo. Para mas madali siyang maitusok. Tapos yung lock nyo na nasa gitna, itutulak nyo lang yun. At pag naitulak nyo na, maglalak na yun.
Tandaan nyo, plastic lang yung clip na yan, kaya dapat ingatan nyo sa pagkabit syempre, para hindi na kayo maabala na bibili pa kayo sa labas o kaya sa auto supply. Hindi kasi sa lahat ng auto supply, available ka makakabili niyan. Medyo mahihirapan ka din maghanap. Kaya ang pinakamaganda niyan, samahan mo na lang ng konting pag-iingat. Ito, tuturo ko pa sa inyo dito sa isa. Gagamit ka ng manipis na flat screw, tapos itong gitna ng clip, palubugin mo, luluwag yan, para madali mong maalis itong plastic clip niya. Ganun lang mga boss, hindi ka mahirapan magtanggal niyan. Pakita ko sa inyo, ayan yung gitna, tinutulak ko yan para mag-lock. Tapos pwede mo na siya ibalik ngayon, pataas. Pag intelligent ka naman mga boss, sa pinapanood mo lang kung paano ko ginagawa. Kahit na hindi na ako magsalita, maintindihan mo na kung paano ko nilagay Pag nailak mo na yung clip, check na natin yung washer mo kung okay na siya. Nakita nyo naman, okay na po. Yung mga ganitong problema, iba-iba lang yan ng position, pero same procedure lang yan pag ginawa. Ito pa isa mga boss, na ang problema ni customer, matigas itong clutch pedal. Kaya lang yung gumawa naman ito, kung makikita nyo, in-adjust niya sa push rod, di ba? Nakalubog na siya, lumambot nga. Pero pag magkakambyo ka na, nako, matigas na ipasok yung gear. Kaya ang una kong gagawin dito, tatanggalin ko muna itong cover dito sa dashboard para maibalik ko muna sa tamang adjustment itong push rod ng clutch pedal. Sa pagtanggal naman itong cover dito sa dashboard, meron lang naman yung dalawang plastic clip na nakatusok. Tanggalin nyo lang yun, tapos hilahin nyo na ngayon itong kumukover dito sa clutch pedal nyo para maluwag yung ma-adjust itong push rod. Pakinggan nyo, nag-cause pa ng ingay dahil nga yung push rod niya pinaikse. Kaya every time natatapak ka sa clutch pedal mo, may ingay. Hindi porke tumigas ang clutch pedal mo, adjust ka na agad sa push rod. Dahil pwedeng lumaki yung problema. Kaya ang gagawin ko dito, gagamit ako ng combination wrench sa number 12. Luluwagan ko itong nut dito sa push rod niya at ibabalik ko yung dating adjustment. At pag naibalik ko na, check ko itong clutch pedal niya. Kung makikita nyo, matigas talaga siya. Kaya magta-troubleshoot ako nito. Sa pag-troubleshoot mga boss, madali na naman. Umilalim ka, check mo yung secondary mo. At nakita ko nga, may tagas na itong secondary clutch niya. O diba, isang forma pa lang, huli na. Gamit ka kayo number 17 na open wrench. Tanggalin mo yung secondary hose niya. At dito naman sa secondary, meron yung 2 bolt na number 12. Luwagan nyo po yun para matanggal nyo mga boss. Dahil possible, ito yung pinanggagalingan ng matigas na clutch nyo. Kita nyo naman may tagas na itong repair kit tapos kinalawang pa yung loob niyan. Kaya pag inapakan niya yung clutch pedal, may mga time hindi siya bumabalik na pag diniin mo pa itong clutch pedal, matigas. Disconnect ko na itong secondary clutch dito sa flexible hose niya. Tapos kung makikita nyo itong repair kit dito sa loob ng secondary clutch, nag-stack up na siya dito sa loob. Pag ganyan mga boss na magana itong goma niya, ituktok ko siya ulit. Kung makikita nyo, lumabas na itong piston at nang hinila ko yan tapos binuhos ko yung laman. Nako, grabe yung dumi niya. Putik na. Yan ang dahilan kaya matigas apakan yung clutch pedal at pag ikinambyo mo, may mga time mahirap ipasok itong gear niya. Chinek ko nga itong loob ng secondary cylinder mga boss, wala naman siyang gasgas. Marumi lang talaga siya tapos yung goma nitong repair kit na magana siya. Kaya sabi ko kay customer dahil sa original yan at okay pa naman itong loob, wala naman siyang gasgas, nililis ko lang yan mga boss, ginamitan ko lang yan ng sandpaper na pino. At nang malinis na, nagpabili ako kay customer ng secondary repair kit. Ito na mga boss, ang bilis ng response, kita nyo naman, gold na yung pinabili ko para sigurado ako na hindi na yan sasablay. Sa paglagay nitong bagong repair kit, siguraduhin yung nabasaan nyo ng fluid itong loob ng cylinder para hindi ma-damage yung piston seal niya. Pag nailagay mo na itong repair kit, i-connect mo na itong secondary clutch mo dito sa flexible hose. Tapos, ilagay mo na ngayon dito yan sa dati niyang position, ipakapit mo na yung 2 bolt niya na number 12 sa thread niya. Tsaka mo ngayon gamitan ng box wrench na number 12 para ma-final mo na yung higpit dito sa 2 bolt. Pati yung flexible hose dito sa secondary clutch, syempre naman, higpitan nyo rin yan. Kaya lang nang binomba ni customer yung clutch pedal, ayaw bumomba nitong primary clutch mga boss. Kaya tatanggalin ko itong windshield receiver niya. Gagamit lang naman kayo dyan ng socket wrench sa number 10 para matanggal yung 2 bolt dito sa receiver ng windshield. Tapos ilihis nyo lang yan dahil nga sa pinasok ng hangin itong clutch master niya. Gumamit kayo dyan ng open wrench na number 12. I-bleed nyo itong master cylinder. Kailangan ipump yung clutch pedal. Tapos pirmi sa clutch pedal, luwagan nyo itong fitting para lumabas yung hangin. Pag buo na yung fluid na lumabas, okay na. Dito ka na sa ilalim naman mag-bleed. Ayan mga boss, nakita nyo gumagalaw na yung push rod dito sa secondary. Pero may hangin pa yan. Kaya nakapirmi sa clutch pedal, luwagan nyo itong bleeder niya. Pag buo na yung fluid na lumabas dyan, okay na yan mga boss. Pwede nyo nang higpitan ng maayos yung bleeder niyan. At itong tank ng windshield washer nyo, pwede nyo nang ibalik yan sa dati niyang posisyon. Siguraduhin yung maayos yung nahigpitan yung 2 bolt na number 10. Tapos balik ka na ulit dito sa clutch pedal mo. Gamit ka ng open wrench sa number 12.
para ma-final mo na yung higpit ng nut na naglalak dito sa push rod, tsaka mo ngayon ibalik na itong cover niya. Sa paglagay naman itong cover, hindi naman kayo dyan magkakamali dahil meron naman yung guide. At dahil sa okay na ito, mag-road test na kami ni customer. Ayos, ang lambot. Lambot ng clutch? Sarap. Galing talaga. Walang masabi. Hindi nasasakit ang pako nito. Dito naman tayo sa problemang hard starting sa umaga, na kahit apakan mo yung gas pedal, hard starting pa rin. Tanggalin ko itong upper body ng carburetor, pati itong gasket niya mga boss, kung makikita nyo, tinanggal ko rin yan. Hindi ko na naipakita sa inyo nang chinek up ko itong pump jack niya, barado yan, kaya kung makikita nyo, sinusundot ko yan ng manipis na alambre para matanggal yung bara dito sa pinaka jack niya, na para pag inapaka mo yung gas pedal, may lalabas dyan na gas. Yun lang ang dahilan yan, kaya nag hard starting ito sa umaga. At pag okay na, pwede nyo nang ibalik itong gasket pati itong air horn niya. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakabalik nyo para hindi siya magkaroon ng leak dito sa gasket. Tapos yung mga screw niyan, pwede nyo na siyang ibalik. Ilan lang naman yung screw niyan mga boss. Tapos yung itong hose dito sa fuel at yung mga vacuum hose. Pag nakumpleto nyo na mga boss, pwede nyo nang higpitan itong mga screw niya dito. At check nyo kung nailagay nyo ba lahat ng tinanggal nyo para sigurado kayo na wala kayong nakaligtaan. Ganun lang naman mga boss, at pag okay na, pwede nyo nang ilagay itong air filter housing niya. Kailangan kasi mailagay yan dahil may ikakabit yan ng vacuum hose. At para hindi gagalaw-galaw itong housing mo, ilagay mo na yung bolt niya. Higpitan mo lang siya ng maayos. Importante kasi na mailagay mo yan para pag in-start mo itong makina, hindi siya gagalaw-galaw. O ngayon, pwede natin i-start para malaman natin kung nag-hard starting pa rin siya. O di ba okay na? Ang ginawa ko dyan, nakita nyo naman, di ba? Sinundot ko lang yung pump jack niya. Dahil nga sa kahit binobomba ko na itong plunger niya, wala pa rin lumalabas na gas. Dito naman tayo ngayon sa huling video. Hirap na daw tumakbo at malakas na sa diesel. Kaya linisin ko na daw yung EGR niya at saka intake manifold. Sabi ko wag muna tayo rin pupunta. Dito muna tayo sa fuel filter. Minsan barado lang dito. Dito sa fuel pump, meron yan dalawang fuel hose. Nakaklamp lang yan gamit ka ng plier para matanggal mo itong fuel hose. Dito naman sa ibabaw may socket wire. Tapos pag hinila mo yan, kalug-kalugin mo lang yan boss, paangat. Meron din yung isa pang socket wire. Tanggalin mo. Ayan yung tinatanggal ko. Yan. Okay na yan. Pag natanggal mo na yung dalawang socket wire, ikutin mo naman ngayon itong lock ring niya pakaliwa. Isagad mo yan para may angat mo itong upper pump at ma-check mo itong fuel filter niya. Ayan ngayon yung fuel filter. Dahil nga sa ang problema nito, hirap daw humatak. Paano ba naman? Grabe dumi nitong fuel filter ni customer. Kung makikita nyo, barado na yan. Pati itong diesel niya, marumi na. Hihina nga talaga yung hatak nito at lalakas sa gas. Sabi na nag-comment, barado na daw yung filter. Paano pa daw lalakas sa gas? Kasi nga dahil sa barado itong filter, maglo-low power yan. Tapos ikaw naman, sa gusto mong umusad itong sasakyan mo, bobombahin mo ng bobombahin itong gas pedal mo, di lalakas ka nun sa gas. Na ganyan na nga yung ginawa ni customer nang humina na itong hatak ng sasakyan niya. Balik na ako sa trabaho mga boss dahil sa malinis na itong housing ng fuel filter. Tapos dumating na rin itong bagong bili ni customer na fuel filter niya. Unahin ko muna syempreng ilagay itong gasket niya or itong o-ring dito sa housing ng fuel filter. Ayan mga boss, na ilagay ko na itong gasket niya. Isunod ko naman ilagay sa loob itong bagong bili ni customer na fuel filter. At dito sa housing ng fuel filter, kung makikita nyo, itinuro ko itong arrow niya. Ganon din dito sa upper pump niya mga boss, kung makikita nyo, itinuturo ko din yung arrow dyan gamit ko itong screwdriver. Ayan o, sa may taas nitong pagkakabitan mo ng fuel hose. May arrow dyan. Mahalaga na pag ipinatong mo na itong upper pump mo dito sa fuel filter housing niya, ayan yung tinuro kong arrow, dapat yan mga boss, magkatapat sila. Ayan o, itatapat mo sila. Yung arrow sa housing, pati yung arrow dito sa upper pump mo, magkatapat. Tsaka mo ngayon i-press itong upper pump mo para pumasok siya dito sa housing ng fuel filter para maipit niya yung gasket or yung o-ring nang sa ganon hindi magkaroon ng leak ng diesel itong fuel pump filter mo. Pag lumapat na itong upper pump mo, pwede mo nang pihitin pa kanan itong lock ring niya. Isagad mo lang yan sa paghigpit para yung arrow magtapat-tapat na silang tatlo. Ayan mga boss, tapat na yung tatlong arrow sa housing niya, ito sa lock ring, tapos yung sa upper pump, ayan, tapat na silang tatlo. Wala nang tawad yun, tapat-tapat na eh. I-close up ko sa camera para makita nyo maigi. O, diba? Ayan o, yung arrow, tapat-tapat siya. Ibig sabihin niyan, okay na yan mga boss. Pwede mo nang isalpak. Pero pakita ko muna sa yung hose. Ayan yung hose na yan, yan yung papunta sa makina. Tapos ito namang isang hose, yan yung galing sa tangke. Ayan. Kaya importante, naka-guide ka sa arrow. Para yung dalawang fuel hose mo, tapat dito sa fuel pump niya. Pag binalik mo naman itong fuel pump mo, yung tinuturo ko, yan yung guide niya. Dito mo i-slide yan mga boss. Yan, tinuturo ng flat screw ko. Diyan mo i-slide yan. Diyan mo itatapat yung tinuro ko kanina sa likod. Pero ilagay mo muna itong socket wire niya
Tsaka mo nga ipa-slide dun sa tinuro ko sa'yo. Kung sana maglalak yan mga boss pag ibinaba mo. Mapapansin nyo, pag nag-lock na yan, hindi mo na siya mauuga. Pag okay na, pwede mo nang ilagay itong isang fuel hose. Galing yan sa tangke. Ayan ang uunahin mong ilagay dito sa fuel pump. At syempre naman, huwag mong kalimutang ilagay yung clamp niya. Kaya hindi ko nilagay isang fuel hose niya kasi magbi-bleed pa tayo. Kailangan natin ipump yan hanggang sa mawala yung hangin. Kailangan buo na yung diesel na lumalabas bago mo ilagay itong fuel hose niya. Napapunta naman sa engine mo. At nakita nyo buo na yung diesel na lumalabas kaya pwede nang ilagay itong fuel hose. Siguraduhin mo lang yung mga clamp niya, ayos yung pagkakalagay mo. Tapos ipump mo siya ulit para sigurado ka na wala nang hangin. Pag okay na, may isa pang socket wire yan dito sa fuel pump, ilagay mo na rin. Tapos, start na natin itong makina ng ma-roadless. Ang problema kasi ito mga boss, humina yung hatak niya at nakita nyo naman barado yung fuel filter. Kaya dito muna ako nag-focus sa fuel filter. Yung customer natin na hatol ko mga boss. Dahil sa naging okay na, nire-skid ko na lang yung paglinis ng EGR at ng intake manifold para magamit niya pa yung pera sa mas dapat niya pang paggamitan. Kaya daw sa magko-comment na sinortcut ko na naman yung trabaho, hindi shortcut yan, nagtapat lang ako. Kita mo, masaya yung customer.